goodbye message na magpapatakot sa partner na umiiwas na. Yes, utol. Sa video na ito ay ituturo ko po sa inyo yung karapat-dapat na mensahe or messages na dapat ninyong ibabato sa mga partner ninyo na umiiwas na. Para mabigyan din sila ng takot na ikaw ay mawala, no? Fear of loss. Kasi kung napapansin ninyo sa ngayon, nababaliwala kayo, iniiwasan na kayo, no? Kasi yung isang avoidant na tao na paiwas, isa lang naman kasi yung ibig sabihin dyan. Kahit sa ano pang rason utol, kahit sabihin man natin na may babae siya or wala, no? Pero dito pa lang kasi sa kinikilos niyang pag-iiwas sa'yo ay nagpapahiwatig ito na wala na siyang amor sa'yo or hindi ka na niya gusto. And for me, mas masasabi ko na rin na hindi ka minamahal ng taong ito. Kapag umiiwas utol and marami kang mensahe na binabato sa kanya at saka hindi niya malang ito sinasagot at saka parang hinahayaan niya lang na mag-alala ka na mag-alala, na mag-isip ka na mag-isip, it's a clear sign na hindi ka minamahal ng taong ito. So kapag ganito utol, di ba, ang nararamdaman mo ay parang nagiging hangin ka. Hindi mo alam kung meron pa bang kayo. Hindi mo alam kung kayo pa ba. Hindi mo rin alam kung ano na yung meron sa relationship ninyo. Tama? Parang hangin ka ngayon. No? Parang yun na nga. Sa kanta pa lang na pamagat na ere. Parang iniwan ka sa ere. Kasi kahit anong questions na tinatanong mo sa partner mo ay wala kang nakukuhang tamang sagot or hindi ka man lang pinapansin. So ngayon, ano ang gagawin natin Kuya Kiko para mawindang din yung taong ito at saka para mabigyan din talaga siya ng takot? Okay, ito mga utol, for sure meron na kayong mga mensahe na naibato na sa mga partner ninyo and still wala pa rin. Kung minsan nga may mga pananakot ka pa, di ba, na sinasabi sa partner mo, o sige kung ayaw mo edi wag, ayaw ko na rin, no? Pero bakit parang hindi pa rin siya natatakot? Na parang still ini-ignore ka pa din, no? Walang nagbabago. So ngayon, ito may mga sekreto po tayo kasi dyan na para matamaan din yung pride or ego ng tao na ito o ng partner mo, no? At saka parang hindi na nga rin natin matatawag itong partner kasi binabaliwala ka na utol. So we need to assume na rin na siya ay isang ex mo na. Kasi yung partner utol, kapag sinabi nating partner, dapat hanggang sa ngayon hindi ka binabaliwala. Dapat hanggang sa ngayon is inaalala ka, no, kino-comfort ka, at saka finifeed niya yung mga kagustuhan mong marinig para mahimasmasan din yung mga pasakit sa iyong puso na nararamdaman. Okay, di ba? Ganun dapat So ngayon ito na. Ang isang tao kasi na paiwas na utol, actually, meron din kasing mga tao na sila ay avoidant attachment, no? Which is pag-uugali na talaga. Na parang hirap silang mag-express, no, sa kahit konting emosyon lang na nararamdaman nila is parang umiiwas sila Parang ayaw nila ng mga commitments, no? Like that. Pero kung hindi naman ganito yung partner mo noon, okay naman siya sa'yo dati, and lately, ito na. Recently, parang biglang nagbago. Masasabi nating hindi ito behavior na siya ay paiwas, kundi may something talaga na rason utol kung bakit umiiwas yung taong ito. Sa ngayon, no? So, ngayon, ano bang dapat nating gagawin para matakot siya? So, wag na nating patagalin pa, kundi ito po yung sasabihin ninyo. Pinili kita, ginusto kita, at saka tinanggap kita. Pero mas pipiliin kong mahalin ang aking sarili. Okay, yun lang po ang mensahe na dapat ninyong sasabihin. Wala nang iba utol, walang labis, walang kulang, wala talagang pasobra. Okay, kasi yung iba dyan, kahit tinuturuan na natin is may mga gusto pa silang sasabihin Kuya Kiko, pwede ko bang dagdagan, no, ng ganito ganyan?
Hanggat maaari mga utol, wag na po ninyong dadagdagan, no? Kasi baka magkamali pa kayo ng mensahe, sayang lang din yung mga ganitong salita na pinapapagawa natin sa inyo. Na baka mauwi lang din sa mas lalo kang i-etsopwerahin ng partner mo or ng ex mo. So yun na po, no? Na pinili kita, ginusto kita, tinanggap kita. Pero mas pipiliin kong mahalin ang aking sarili. Okay, sa salitang ito utol, kailangan mo na itong panindigan. Okay, dito tayo kung minsan nagkakaproblema eh. That's why, bato nga kayo ng mga mensahe pero still nandyan ka pa din. Isang message niya lang is nagre-response ka naman kaagad pero still, di ba? Yung kasunod ay nababaliwala ka pa din. Kasi hindi mo pinaninindigan yung mga sinasabi mo. Lalong-lalo na sa mga nagbanggit na dyan na, oh sige, hiwalay na kung hiwalay, ayoko na sa'yo. Pero kinabukasan, andyan pa rin, nagre-response, nagme-message pa rin sa mga partner nila. So wala. So ito sa mga mensahin natin na itinuro ko sa inyo, ganun din utol ang mangyayari. Pero sa mensahe kasi na ito ay mas nagmumukhang seryoso tayo dito sa mga binibitawan nating salita. No, kasi pinili mo nga siya, ginusto mo siya dati, no, tinanggap mo siya. Pero this time kasi is ito yung mas nagbibigay ng impact sa salitang ito. Which is yung pinipili mong mahalin ang iyong sarili. So ibig sabihin, alam mo na nasasaktan ka na. Alam mo na nahihirapan ka na. Yun ang pinapahiwatig natin or pinapaabot sa kanya. So ngayon, ano bang dapat natin gagawin para mahalin natin yung ating sarili? So syempre hindi na dapat tayo magpapakatanga. Huwag na dapat tayo magiging hangal na habol pa rin ng habol na kahit hindi naman tayo kinikibo. No, huwag na nating paulanan siya ng mga mensahe. Huwag na tayong mag-double text. Na kung nakapag-message ka man sa kanya ng ganito sa ngayon, huwag na nating pasundan pa. Hayaan na natin utol. Kailangan na natin itong panindigan yung pinakahuling salita na sinabi natin kasi past 9 ang nangyari na yung tinanggap mo siya, pinili mo siya, minahal mo siya, ginusto mo siya. No? Nangyari na yon. Pero neto ngayon sa present ay mamahalin na kasi natin yung sarili natin eh. Ito ngayon yung bibigyan natin ng tuon. Paano mo ba minamahal ang iyong sarili? Walang iba utol kundi mag-focus ka sa sarili mo. Sa lahat ng mga pangangailangan mo, sa lahat ng mga gawain mo, diyan ka muna mag-focus. Okay? Mag-focus ka sa trabaho mo. Yes, ayusin mo yung buhay mo. Mag-self-meditate ka. Mag-jogging ka, mag-exercise ka. Focus ka muna talaga sa sarili mo. Okay, matulog ka ng maayos. Kumain ka ng maayos. Huwag kang magpadala sa iyong emosyon. No, this time utol, huwag na tayong magpadala pa sa ating emosyon. Kasi kailangan na nating mahalin ang ating sarili. It's time utol na sarili naman natin yung ating mamahalin. Walang ibang hindi ka iiwan utol kundi yung sarili lang natin talaga. Yung ibang tao, hindi natin yan mababasa kung ano man yung mga pumapasok sa kanilang isipan. Kung ano man yung mga magiging realization nila pagdating ng araw. So hindi natin yan makokontrol. Hindi natin yan mapipigilan. Kaya hanggat maaari, mas mainam pang mahalin na lang natin yung ating sarili. Sarili lang po natin yung tanging hindi tayo iiwan pagdating ng araw. Copy? So yun po ang mensahe na dapat ninyong bibitawan. Hanggat maaari, once na na-send nyo na ito sa partner ninyo, huwag nyo na siyang kibuin. Huwag na ninyo siyang pansinin. Manumbalik ka muna or balikan mo muna ng tanaw ang iyong sarili. Bahala siya, nahabol ng habol na message sa'yo na kahit magalit man dyan. No, kasi wala eh. Kailangan na nating mahalin yung ating sarili utol. Ayaw nating mababaliwala. Hindi po yan pwede. Copy? So yun po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. Maraming salamat, so ingat kayo. God bless and babush!